tayo magsimula, hindi ko na po babasahin pa yung napakahaba. Let's just read the verse 1. Pagkaingatan ninyong hindi, tama ba yan? Hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. So, the title of our message, Proper Prayer and Prayer that Contains Power. Ano po ba yung tama o yung dapat na panalangin? Yung matiwasay na panalangin, yung kalugod-lugod sa Diyos na panalangin, ano ba yung tamang panalangin? And ano ba yung panalangin na makaka-receive tayo ng power? Makaka-receive tayo ng answer. So, paano ba ang Diyos sumasagot ng ating panalangin? Ano yung mga qualification niya para pakinggan tayo ng Diyos? Marami po sa atin, hindi lang sa atin, but sa buong mundo, nakaugalian natin na kapag nabibigatan tayo, may problema tayo, tsaka tayo nananalangin. Tama po ba? Marami din po sa atin na tumatawag sa Diyos kapag may mga pangangailangan lang tayo. But, pinakikinggan nga ba ng Diyos yung mga panalangin po natin? Sino po ba yung mga pinakikinggan ng Diyos? So, we need to understand the background of prayer bago po tayo manalangin. Before ka manalangin, you need to understand what is prayer. Ano ba ang panalangin? Para naman magamit natin ng tama yung authority natin to pray. 'Di ba? Sabi doon kanina sa verse 7, sa pananalangin nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Mayroon tayo minsan perception na kailangan ang panalangin ko ganito kahaba. Ngunit sinabi dyan, ang lahat ng bagay ay alam na ng Diyos. Alam na rin ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kapag nag-pray tayo, the answer is already given sa 393. That is our fundamental background. So, paano nga ba tayo sinasagot ng Diyos using that prayer? Using prayer. Number 1, hindi tayo sasagutin ng Diyos kung hindi natin kasama ang Diyos. Tama po ba? And enjoying Emmanuel at yung pakikiisa natin sa Panginoon, ito yung extent ng enjoyment natin, nakasama natin ang Diyos. Kumbaga, makaka-receive tayo ng kasagutan mula sa Diyos if you enjoy God who is with you. Amen? Ibig sabihin nito, we can only receive, ulitin ko po we can only receive answers if you enjoy God who is with you. Amen? Amen. So, gaano ba ninyo ine-enjoy na kasama nyo ang Diyos? Pag nasa gitna kayo ng problema, kapag wala kayong problema, kapag okay kayo, kapag meron kayong sitwasyon, naiisip nyo pa rin po ba ang Diyos? Diba? Minsan hindi, diba? To be honest, hindi. Hindi palagi, diba? Pero kailangan yung dumating sa point na kailangan yung ma-enjoy 24 hours a day ang Panginoon for us to receive this kind of answer sa mga panalangin natin. So, kung ito pa lang ini-enjoy mo, yung pangalawa will follow. Second will follow, yung only uniqueness and recreation. Hindi ko na i-explain yan isa-isa, pero nakalagay dyan, ito yung kasagutang natatangi para lamang sa mga anak ng Diyos. Hindi po ba yung 7 remnants? Lahat po sila, they enjoy God being with them. In-enjoy nila, nakasama nila ang Diyos. Kaya hindi na nila kailangang sabihin pa sa Panginoon kung ano yung pangangailangan nila physically because God knows kung ano yung kailangan natin. Ang ginawa lang ng 7 remnants ay yung mga disciples sa Biblia, they enjoy Emmanuel. They in-enjoy nila, nakasama nila ang Diyos, kaya nakareceive sila ng mga katangi-tanging kasagutan na para lamang sa kanila. Ibig sabihin, na-receive nila yung answer ng nobody na hindi na natanggap ng iba pa. Sila lang yung nakatanggap. So that is uniqueness and recreation. Lumilikha ang Diyos ng mga bagay, ng mga kasagutan na ikaw lamang ang makaka-receive.
Amen po ba? Amen. So, once we enjoy God being with us, and we receive this kind of answer of uniqueness, dito natin makikita na kapag may dumating na problema sa atin, ito pala ay rightful, ito pala ay tama. Nakalagay dyan, rightful, necessary, and absolute. Kapag may dumating na sitwasyon sa atin, minsan naguguluhan tayo, God will let us know na ito ang plano niya sa atin. Ito yung kailangang maganap sa buhay natin. Kahit na nahihirapan ako, kahit na napapagod na ako, kahit na parang hindi ko kayang lagpasan tong problema na to, you will understand na, ito pala ay problema na dapat ko lang matanggap. Kasi sa loob ng problema na yon, sa loob na natatanging problema na yon, nandun yung tiyak na kasagutan ng Panginoon. Yung pagiging absolute ng plano ng Diyos sa buhay natin ay natutupad. Amen po ba? Amen. So yung buhay natin mismo ay nakaka-receive o yung buhay natin mismo ay tinatawag na absolute answer. Alam nyo, binibigyan tayo ng Diyos ng napakaraming kasagutan. Minsan hindi lang natin nakikita. Hindi lang natin na-acknowledge. Alam niyo po yun? Pero ang pinaka-goal ng Panginoon sa atin ay ibigay sa atin yung absolute answer. Ibig sabihin ng absolute answer, tiyak na kasagutan, matuwid na kasagutan, rightful, necessary, and ano yung isa? Rightful, necessary, and absolute answer. So, ano yung absolute answer na na-receive natin? Number one, that there is absolute sovereignty of God. Ibig sabihin nito, ang Diyos ang naghahari sa lahat ng bagay. If you will understand po, kung mauunawaan ninyo na ang Diyos ang may gawa ng lahat, lumilikha ng lahat, ang may alam ng lahat, then sigurado po ang buhay natin 100% walang ibang pinaniniwalaan kundi ang Panginoon lamang. And we will allow ourselves na maniwala sa paghahari ng Panginoon. Whether good or bad yung mangyari sa buhay natin, kailangan yung maniwala dun sa paghahari ng Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil sa paniniwala natin sa paghahari ng Diyos, dito niya ina-uncover yung plano niya, yung absolute plan sa buhay natin. Kung maniniwala tayo sa paghahari ng Diyos, we will also believe dun sa plano niya sa buhay natin no matter what happen. Ano man ang mangyari sa atin. Kasi alam natin na ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay matuwid, tama, kailangang maganap. Kasi meron siyang gustong i-reveal sa buhay natin. Amen po ba? Since this time na na-receive natin yung absolute plan ng Panginoon, this time, dito magaganap yung covenant ng Panginoon. Ano po ba yung covenant ng Panginoon? It is living and active. Ibig sabihin, buhay. Buhay po ang salita ng Diyos. Ito ay laging natutupad. Sa Biblia po, lahat ng sinabi ng Diyos natupad. Diba? Yung muling pagbabalik ni Jesucristo, yung muling pagbabalik ng Diyos na hindi pa dumarating, ito rin ay matutupad. Bakit po? Kasi yung panahon na pangako niya sa Genesis pa lang, na darating ang Mesiyas, ito ay natupad sa bagong tipan. Tama po ba? At ito yung naging kasagutan natin para ma-receive ang lahat ng pagpapala na to. So, kailangan nating maniwala dun sa paghahari ng Diyos at kanyang silita dahil ito ay buhay at mabisa. So, since we receive the answer, malalaman nyo kung ano yung dapat ninyong lakaran. Ano yung journey na binigay niya sa inyo. Dahil naunawaan nyo yung plano niya, naunawaan nyo yung salita ng Diyos, wala na kayong ibang gagawin sa buhay nyo kundi sumunod na lamang. You will only follow. Di ba po? Susunod ka na lamang kasi grabe yung paniniwala mo sa Diyos eh. Di ba? Dahil naniniwala ka sa Diyos, you will only follow. Wala nang iba. Bakit po? Kasi ang tanging destiny o ang tanging, yung tanging destination nung journey na yan ay yung goal ng Panginoon. Ano po yung goal niya?
yung ma-fulfill ang lahat ng kanyang salita sa buhay mo. Amen. Wala nang iba. Sino mong makakatanggap nito? Kayo lamang, mga anak ng Diyos. So kapag ito ay nangyari sa inyong buhay, naturally, yung buhay po ninyo ay magmimistulang panalangin at kasagutan. Para kayong naglalakad ng mga answered prayer. Amen po ba? Mga answers, mga saksi ng Diyos na nakatanggap ng kanyang kasagutan. Mahirap pong manalangin, tama po ba? Minsan hindi natin alam kung ano yung words na dapat ipanalangin natin. Paano ko ba sasabihin sa Panginoon ng tama yung panalangin ko na hindi ako magmumukhang materialistic? Di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Nakakaranas tayo ng ganun feeling natin. Pag sinabi ko sa Panginoon, baka makita niya yung motibo ko. May ganun. Alam niyo po, wala tayong maitatago sa Diyos. Yung motive natin para bukas, alam niya na. Tama po. So, kailangan nating magkaroon ng, kumbaga, ng nature. Let's all be natured in prayer para yung buhay natin mismo ay maging kasagutan at panalangin. Mahirap pong manalangin, pero ito yung pinaka-komportableng gawin. Di ba po? Di ba pag nananalangin kayo, tapos may problema kayo, nakakagaan ng kalooban. Pero kapag sinabi mo sa kaibigan mo, may naitulong ba? May naitulong po ba? Wala. So, only God can understand you and can answer you. Huwag na nating iparating sa iba. Diba? Sabi nga dun sa message kanina, you don't have to show to everyone kung anong klase yung devotion na meron ka. Kasi naturally lalabas na yun sa'yo kasi naglalakad ka na, ikaw ay living answered prayer. Diba? So, yung buhay natin ay magmimistulang prayer and answer, kaya komportable para sa atin ang manalangin. So, ito yung mga bagay na kailangan yung i-relay sa mga remnants. Habang lumalaki sila, ituro na natin yung tamang panalangin para kapag lumabas sila sa mundo, yung kapag nagkaroon sila ng problema, hindi na sila panghihinaan ng loob. Yung mga Gen Z natin, yung mga Gen Z, mga Generation Alpha, hindi ko na alam kung ano mga tawag sa inyo. 'Di ba? Konting kibot lang, hindi ko na kaya. 'Di ba? Konting pagod lang, wala na sa ulirat. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi na ituro sa kanila yung proper prayer. Hindi na ituro sa kanila kung paano sila makakatanggap ng kalakasan mula sa Panginoon. 'Di ba? Hindi na nga nila alam yung patungkol sa Diyos Tama ba? So, bata pa lang, ituro na natin sa kanila. Habang lumalaki pa lang yung mga anak ninyo, kung may mga anak kayo, ituro nyo na agad, maging lifestyle na agad, na kahit sa oras ng problema, or masaya ka man, maging nature and habit ng buhay mo ang panalangin. So, lahat ng problema, sigurado po ay bibigyan ng kasagutan ng Diyos. So, nakalagay dyan, paano natin siya magagawa sa buhay natin? Morning, day, and night, gawin natin siyang habit, manalangin. Diba? Saglit lang naman yung pananalangin. Sabi nga, hindi naman kailangan mahaba. God knows everything. Diba? Magpasalamat ka lang sa umaga, sa tanghali, sa gabi, diba? Alam na ng Diyos lang yan. Kapag ginawa natin to, magagawa nating tanggapin ang lahat ng bagay. Kasi yung lahat ng bagay, it will transcend all things. Ibig sabihin, lahat ng yan ay aagos ng naaayon sa plano ng Diyos. So, makoconsiderate din natin yung lahat ng bagay, kumbaga isusurrender na natin lahat sa Panginoon. Ito, nagaganap to sa buhay ko, kasi ito ay matuwid, tama, kailangan, dapat mangyari. So, matatanggap natin, makoconsiderate natin na hindi na natin kailangan pa na pagurin yung sarili natin sa pagmumukmuk kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So, isusurrender mo na siya sa Panginoon. Panginoon, nalalaman ko na ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay. So, alam ko na ikaw ang gagawa sa buhay ko, ganito, ganyan. So, pwede nating ipag-pray yun sa Panginoon. So, kapag ganun ang ginawa natin, you will see the future na inihanda ng Diyos. And one example dyan is yung 7
remnants. They receive the answer, yung mga natatanging kasagutan na sila lamang ang nakatanggap. So, what is the qualification? Ano yung qualification para makatanggap tayo ng kasagutan sa Diyos? Number 1, dapat meron kayong privilege bilang isang anak ng Diyos. Ano po yung privilege na yon? Basahin nga natin sa Hebreo 14:14. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Great High Priest na siyang tumapos sa lahat ng ating problema. You need to be confident na si Yesu Cristo ang tumapos ng lahat ng problema mo. Lahat ng problema natin. Kailangan mong ma-acknowledge, hindi lang basta priest, hindi lang basta high priest, it's great high priest. Pinaka-pinuno ng lahat na tumapos ng lahat ng problema. At dahil meron tayo yung privilege na to na ma-acknowledge ang ating Panginoon, number 1, Hebrews 7:25, next slide. Basahin nga po natin, dahil dito lubusan niyang naililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, we can approach God. Pwede tayong lumapit sa Diyos. That's your privilege. Yun yung pribilehiyo mo. Ang hirap ng Tagalog, ha? Diba? Kumbaga, parang, ito na yung special treatment sa'yo ng Panginoon. Kasi anak ka niya, so may privilege ka na lumapit sa Kanya. Amin po ba? So, Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. In time of need, pwede kayong lumapit sa Diyos, bibigyan niya kayo ng habag. Ganon kabuti yung Panginoon. Ganon kadakila ang Diyos. Ganon ang privilege ng isang anak ng Diyos. In John 14:12-14, nilagay ko ba? Ay, mali. Sorry. Sinabi niya dyan, as in His name, mali na ilagay ko dyan. Siya'y walang iba kundi si Jesus, anak ng Diyos. Ayan, sorry. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang, yun din pala, sorry, na-copy-paste ko. Ayan, in John 14:12-14, you can ask in His name. Humingi kayo sa aking pangalan, di ba? At yung joy daw natin ay makukumpleto. Amin po ba? Amen. So, yan yung privilege nyo. Pwede nyong tawagin ang pangalan ni Yesu Cristo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa Diyos. Lumapit na kayo sa Diyos. Huwag na tayong, kumbaga, sabi nga doon sa message, do not be hypocrite. Ano ibig sabihin nun? Huwag na tayong magsalita ng kung ano-ano pa. Alam na ng Diyos na may problema ka. Diba? Alam na ng Diyos na may problema ka. Ang kailangan ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, what is proper prayer? Ano ba yung qualification ng isang proper prayer? Number 1, yung pinaka-top priority kapag nananalangin tayo, 3 bagay. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy will be done on earth as it is in heaven. This is the Lord's Prayer. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin ang ating amang nasa langit. Hallowed be thy name, yung kanyang pangalan, hindi lang basta ibang pangalan. Kung hindi, yung pangalan lamang ng Diyos. Your will be done on earth as it is in heaven. You are asking na maganap yung lahat ng bagay na meron sa langit ay maganap dito sa lupa. Amen po ba? And number 2, 4 na bagay para sa inyong mga sarili. Ano yung panalangin na yun? Nakalagay dyan, God's kingdom will come upon you. Pangalawa, give us daily bread, not fall into temptation, huwag mahulog sa tukso, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at mapatawad din natin ang ating
kapwa. Amin po ba? So, ito yung Lord's Prayer na minessage din. 2 weeks na nga po pang 3rd week na ngayon. Di ba? Lord's Prayer. So, question, ginagamit niyo po ba yung Lord's Prayer? 3 linggo na tayong ang message natin is about prayer. Nag-improve na ba ang prayer ninyo? Nag-improve na ba yung oras ninyo sa panalangin? Di ba? Huwag tayong yes ng yes. Kasasabi lang doon, huwag ka lang kung ano-anong sinasabi. Kasi baka nagkakasala tayo. Di ba? Just pray. Manalangin na lang tayo. Simulan na natin. Go before God and keep in mind. Isipin nyo palagi na ang tanging dapat lang nating gawin is yung oras natin para magkaroon tayo ng komunikasyon sa Panginoon. Yun lang. Wala nang iba. So, next, prayer. Ano ba ang panalangin? Prayer is God's promise. Ang panalangin po ay pangako ng Diyos. So, since ito ay pangako niya, may mga tao lang po na qualified na manalangin. Sino ba yung mga qualified? Disqualified ka kasi bagsak ka sa exam. Walang ganon. Disqualified ka kasi ang pangit mo. Walang ganon. Diba? Ang tanging rule o condition ng Panginoon is kapag nakatanggap ka na ng kaligtasan. Kung si Jesucristo na ay nasa iyo. So, those who receive salvation, sila lamang ang may karapatang makatanggap ng panalangin at manalangin. Amen po? Amen. At ang panalangin, this can move the spiritual world. Diba? Also, keep in mind na yung panalangin natin ay naririnig. Naririnig ng 3 persona ng Diyos. Even Satan, si Satan na laging gumagambala sa atin. Alam niyo ginagawa ni Satan? Nananalangin tayo sa Diyos, so kumikilos yung Holy Trinity. However, nandyan si Satan, ginagambala tayo. Kaya minsan ang ginagawa niya, gumagawa siya ng mga problema na regarding dun sa prayer mo. Tama ba? So, kailangan nating maging matapang, no? Kailangan natin maging strong, lalo na kapag nagpe-pray tayo and after nating mag-pray. Kasi after prayer, that is the time na nako-confirm natin yung answer. Na kailangan natin confirm yung answer natin. Kapag pinanghinaan ka ng loob dahil sa mga paligid mo, sa mga problema sa paligid mo, then baka ang nakikita mo, ang nako-confirm mo yung gawa ni Satan, hindi yung gawa ng Diyos. Diba? So, hindi lang yon, hindi lang ang Holy Trinity ang nakakarinig sa atin, even angels, army of angels. God is sending angels to help you fulfill yung prayer mo. Amen po ba? Amen. That is how God move the spiritual world through prayer. And number 3, prayer reveals the authority of Jesus' name. So, use the name of Jesus. Use the name of Jesus. Walang ibang makakagamit niyan kundi kayo lang. Buti pa yung iba. Buti pa yung mga hentil. Di ba? Ginagamit nila yung pangalan ni Jesus pero hindi nila alam. Walang berry. Walang paki ang Diyos. Bakit? Kasi wala silang karapatan. They don't have salvation. But kayo, you have all the right pero hindi natin ginagamit. So in prayer, you can utilize spiritual authority. Your spiritual authority, magagamit mo ng maayos yung spiritual authority mo. Saan? Mula sa langit at hanggang dito sa lupa. Because prayer is connecting heaven and earth para ma-discover natin yung God's will. Yung kalooban ng Diyos. So kapag di kayo nanalangin, paano natin malalaman yung gusto ng Diyos sa buhay natin? Paano natin malalaman na, ito, tama ba itong dinadaanan ko? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong desisyon ko? Diba? Tama ba itong, even yung nararamdaman natin, tama ba itong nararamdaman ko? Diba? So, kailangan nating manalangin. Bakit po? Dahil hindi lang po kasagutan ng binibigay sa atin, nandun din po yung pagkilos ng banal na Espiritu. So, kailangan nyo magsimula ng manalangin ng tama. Manalangin na kayo. Just use the name of Jesus. Ano yung kanta natin kanina?
Find rest, my soul, in Christ alone. Ano pa yung kasunod nun? Know His power in quietness and trust. Di ba po? So, sa Kanya lang kayo makaka-receive ng tunay na kalakasan at kagalingan. So, next, Colossians 4:2, be watchful in prayer. Ano po ibig sabihin nito? Be watchful in prayer. Become the watchman who communicates with God. Ibig sabihin nito, paano ko yung gagawin? 24 oras nakabantay ako sa panalangin ko. Diba? Diba sabi sa Biblia, when you pray, kahit sandali lang, the Holy Spirit will work sa buhay mo, will come upon you. And He will be the one na magfulfill ng mga bagay na pinanalangin. Amen po ba? Kikilos para matupad yung panalangin mo. That is the work of the Holy Spirit. Ginagabayan ka, tinutulungan ka, di ba? So, kung mananalangin ka, sinimulan mo pa lang yung araw mo ng may panalangin, definitely yung buong araw mo guided by the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. So, be awake. Balik ka doon, be awake. Maging watchman ka na laging nagko-communicate sa Panginoon. So, basahin natin, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, for our conclusion, confirmation. Kailangan nyo ng confirmation. Paano natin mako-confirm at paano natin ma-enjoy yung na-confirm natin through our prayer? Dapat ito yung maging standard ng inyong buhay. Paano? Number 1, kailangan nyo ma-confirm yung power ng God's throne. Second, yung kaharian ng Diyos. And pangatlo, yung mga bagay na binibigay sa inyo ng Panginoon, lahat ng yan ay para ma-fulfill ang kanyang covenant. So whether it is good or bad, or problema man yan, if you know your authority, your identity bilang isang anak ng Diyos, lahat po ng yan ay rightful. Di ba po? Lahat ng yan ay matuwid, nararapat, na maganap sa ating buhay. Amen po. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At i-confirm po natin through prayer yung message na na-receive natin today. Let's pray. Panginoon, salamat po sa aming identity and authority to become your child. Thank you for allowing us to pray before you at any time. Help us, O Lord, na maging watchman of prayer that communicates with you 24 hours a day. Lord, tulungan mo kami na maging isang saksi na siyang nakakakita ng pagpapala ng iyong trono, ng iyong kaharian at lahat ng bagay na tinutupad mo sa pangalan ni Hesukristo. Maraming salamat po sa buhay ng inyong mga anak na naririto na ginagamit ninyo to carry out the mission of world evangelization. Naway, ibigay niyo po sa amin yung habit ng pananalangin, yung proper prayer and understanding about prayer, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa tanging pangalan ni Hesukristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen.